Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Alam niyo ba mga Kadabarkads na nilampaso po ng Itbulaga ang katapatan nitong programa na It's Showtime nung araw po ng Sabado? Pumalo lang naman po ng 172K yung online viewers ng Itbulaga. Samantalang ang It's Showtime naman ay nasa 87,000 lamang po. Sabi nga dito, mas tinutukan pa ng mga Pilipinong manonood sa online at sa television ng Itbulaga para sa Grand Finals ng The Clones at Grand Championship ng GB5 laro ng Batang Henyo kaysa sa Grand Finals ng isang pa-contest ng kabilang noontime show. At hindi lang yan mga Kadabarkads. Alam niyo po ba na by August 11 to August 16, pumalo po ng 1,412,500 pesos ang naipamigay ng Itbulaga. Samantalang ang katapatan po na programa ay 670,000 pesos lamang. Halos kalahati lamang ito mga Kadabarkads ng pinapamigay po na papremyo ng Itbulaga. Isang patunay lamang ito mga Kadabarkads na talaga naman pong maraming sponsors ang nagtitiwala po sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin itong inilabas po na podcast ng Itbulaga kagabi mga Kadabarkads. So meron po dong inamin si Maine Mendoza patungkol po dito kay Alden Richards. So kinompronta po talaga ni Maine Mendoza si Alden kung may gusto or merong nararamdaman ba talaga itong si Alden sa kanya. At nakakagulat po ang mga kasagutan mga Kadabarkads. So sabi po ni Maine doon, sa sobrang straightforward daw niya sa tao, tinanong daw niya rekta si Alden. Sabi ko, Alden, ano bang nararamdaman mo for me? Tapos sabi naman po ni Alan Kay, tinanong mo saan? Tapos sabi naman po ni Maine, sa rooftop, somewhere. Tapos sabi po ni Maine, sabi ko gusto ko lang malaman kung ano man yan, tatanggapin ko naman. Tapos sabi niya, hindi ko pwedeng sabihin kasi mawawala yung magic. Yan daw po yung sinabi ni Alden Richards. So yung word na mawawala yung magic mga Kadabarkads, isang kasagutan yon na wala pong gusto si Alden Richards kay Maine Mendoza. So that statement was already his answer. It was worded poorly mga Kadabarkads, no? It was worded poorly, pero ang translation is wala po siyang feeling for her. So nakakasad lang kasi si Maine Mendoza nung time na yon, hulog na hulog at in love daw siya kay Alden Richards. Pero wala naman po palang gusto itong si Alden Richards. Pero may time po na nag-interview si Alden Richards kay Boy Abunda and sinabi niya na meron daw siyang gusto kay Maine Mendoza. So ano yun? Ang gulo-gulo, hindi po ba? So hindi natin alam yung katotohanan mga Kadabarkads parang mag-contradict yung kasagutan ng dalawa at sana nga po 'di ba maimbitahan si Alden Richards sa Itbulaga. Sabi nga po ni Maine Mendoza, sana makausap natin si Alden Richards dito, 'di ba? Nang sa ganun alam niyo yun, magkakomprontahan. Kasi isang panig lang po yung naririnig natin which is yung kay Maine Mendoza. Kaya medyo unfair naman yun mga Kadabarkads. Pero ang saklap lang marinig yung mawawala yung magic pag sinabi niya yung kasagutan, which means wala siyang gusto kay Maine Mendoza. Sabi nga dito ng isang nag-comment, di ba may interview si Alden kay Boy Abunda, inamin niya doon na nagkagusto talaga siya kay Maine. Then may nag-reply na di tayo sure, ayan na nga binisto na ni Menga yung totoo. So si Alden kasi, nung time na yun mga Kadabarkads, ang priority niya po ay yung family niya talaga. Kasi si Alden po mga Kadabarkads, nang pumasok po siya sa showbiz, straight talaga siya na ang kanyang focus ay para sa kanyang pamilya at hindi po sa love life. Well, at least nalaman natin mga Kadabarkads yung katotohanan. Ako kay Maine Mendoza din ako naniniwala, pero mas maganda sana kung magkaharap sila na amen, 'di ba? Next topic naman, pag-usapan natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa inilabas po ng abogado ni Bossing Vic Soto. So si Bossing Vic Soto and Ma'am Pauline Luna Soto po pala ay nakipag-meeting sa Divina Law. Makikita natin dito na nagkaroon sila ng parang meeting dyan. Makikita nyo si
Attorney Buko de la Cruz at ang iba pang abogado po, no, dito sa Divina Law. And makikita natin dyan, mga Kadaver Cats, yung parang mga papel na pipirmahan, 'di ba? So, merong mga nagsasabi na baka daw ito ay isa sa mga malaking pasabog po ng Itbulaga and ni Bossing Vic Soto. And then, nakita din natin na sa Instagram story nitong si Ma'am Pauline Luna Soto na nakipag-meeting or nakipag-meet si Bossing Vic Soto sa kanyang mga anak. Ayan po, mga Kadaver Cats. So, lahat sila sama-sama po dito na tila baga meron pong pinag-uusapan. Pero ang tanong, para saan kaya yung pakikipag-meeting ni Attorney Buko de la Cruz kasamang ilang Divina Law lawyer dito po kay Bossing and Ma'am Pauline Luna Soto? And pag-alaman nga natin na parang si Attorney Buko de la Cruz po, mga Kadaver Cats, ay may pinirmahang kontrata para sa kanyang first movie. Yes po, mga Kadaver Cats, para sa kanyang first movie. Paano ko nalaman yan? Sabi kasi dito ng isang kaibigan po ni Attorney Buko de la Cruz, buti naman pumirma ka na ng contract sa una mong movie, JL, Idol. So possible, nakasama po si Attorney Buko de la Cruz sa bagong pelikula na gagawin po ni Bossing Vic Soto para po yan sa Metro Manila Film Festival na ilalabas po by September. Kasi 4 pa lamang po na entry, mga Kadaver Cats, ng first batch yung nailalabas para po sa Metro Manila Film Festival na mapapanood by December 25. So yung second batch na announcement by September pa daw po yun, mga Kadaver Cats, at doon nakasama si Bossing Vic Soto. At kasama siguro itong si Attorney Buko de la Cruz kasi ayon sa kanyang kaibigan, pumirma na po ng kontrata si Attorney Buko kasama ng iba pang lawyer dito sa gagawin pong pelikula ni Bossing Vic Soto. Ayan po, mga Kadaver Cats, yung comment. Buti pumirma ka na ng contract sa una mong movie, Idol. So yan po pala yun, mga Kadaver Cats, no? Kaya po pala napasugod itong si Attorney Buko de la Cruz kila Bossing Vic Soto. Para naman pala yun sa kontrata. Akala ko naman may nareklamo na si Bossing Vic Soto and syempre itong si Ma'am Pauline Luna Soto. Kaya naman abangan natin yung malaking pasabog na movie ni Bossing Vic Soto para po yan sa Metro Manila Films Festival na kasama si Attorney Buko de la Cruz. Congratulations kay Attorney Buko de la Cruz. Kung totoo man nga po itong sinasabi ng kanyang kaibigan na pumirma ng contract si Attorney Buko at ang Divina Law sa pelikula ni Bossing Vic Soto. So, anong say niya dito, mga Kadaver Cats? Please comment down below. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Thank you so much sa pakikinig at sa pagsuporta.